Ano po ba ang dapat sunding utos? Yung unang utos or yung bagong utos kay Apologia Yoga? Pareha sundin yung kapatid. Wala namang nagbago doon. Ang hindi pinapasunod yung mga alituntunin. Alituntunin ng utos, yung tinatawag na ceremonial law. Kasi ang batas kasi ng Diyos na ibinigay sa Old Testament, mayroong dalawang elemento, moral law at ceremonial law. Yung moral law, magpapatuloy yung kapatid hanggang ngayon. Kaya nga sabi ni Panginoong Jesucristo dito sa Matthew 12, umpisahan natin sa saan ba umpisahan to? Matthew 22 pala, not 12. Matthew 22. Umpisahan natin sa wait ha. Sa 24 natin umpisahan. Okay, 24 to 24 to 30, no? So ito yung sinabi ni Panginoong Jesucristo. Inabandon na ba ni Panginoong Jesucristo ang mga law na ibinigay niya kay Moses? Hindi. Bakit naman hindi natin tanggapin yung 10 Commandments? Sabi dito, sinabi nila, Guro, itinuro po ni Moises na kung mamatay na walang anak ang isang lalaki, ang kanyang kapatid ay dapat pakasal sa nabiyuda upang magkaanak sila para sa namatay. Ito, part ito ng mga ceremonial law. Ito yung mga law na nawala na sa Christian era or sa Christian dispensation. Noon po'y may 7 magkakapatid na lalaki rito sa amin. Nag-asawa ang panganay at namatay siyang walang anak, kaya't ang kanyang asawa ay pinakasalan ng kanyang kapatid. Gayon po ang nangyari sa pangalawa, sa pangatlo, hanggang sa pampito. Pagkamatay nilang lahat, namatay naman ang babae. Ngayon, sino po sa 7 ang magiging asawa niya sa muling pagkabuhay, yamang siya'y napangasawa nilang lahat? Sumagot si Jesus, maling-mali kayo. Palibasa hindi nyo nauunawaan ang mga kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos. Sa muling pagkabuhay, ang mga tao hindi na mag-aasawa. Sila'y magiging tulad na ng mga anghel sa langit. Tungkol naman sa muling pagkabuhay ng mga patay, hindi ba ninyo nabasa sa kasulatan ang sinasabi sa inyo ng Diyos? Sabi niya, ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Jacob, at ang Diyos ni Isaac. Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Nang marinig ito ng mga tao, namangha sila sa kanyang katuruan. Nagtipon-tipon mga Pariseo, nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduceo. Isa sa kanila na dalubhasa sa kautusan ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? So ito yung pinakatanong mo kapatid na parehas yung tanong mo, Apologia Yoga. Ang tanong mo, parehas na parehas sa tanong ng Hudiyo. Tanong mo kasi, ano po ba ang dapat sunding utos? Yung unang utos o yung bagong utos? So, ang sabi ni Panginoon Jesucristo sa kanyang sagot, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong mong puso, buong kaluluwa mo at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. So yan ang pinakamahalaga ha, ang ibigin ang Diyos ng buong isip, buong lakas at buong puso. So yan ang pinakamahalaga. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So ito yung pangalawa. Ano ang meron sa dalawang utos na ito? Sa 40. Sa dalawang utos na ito nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang katuruan ng mga propeta. Kaya walang na-abolish. Walang na-abolish kapatid. Kaya nga dito sa John 5:17, 5:17-18, sa Matthew 5:18, 17 pala, 5:17, no? Sabi dito ni Panginoon Jesucristo, huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga ayon, kundi upang tuparin. Kaya sa utos na ibinigay kay Moises, walang nawala doon.
Nanatili yun hanggang ngayon. Tinupad ni Panginoong Jesucristo lahat yun eh. Pero mayroong tinanggal. Ano yung tinanggal sa kautusan ng Diyos sa panahon ng mga propeta? Yung tinatawag na ceremonial law. Yung mga alituntunin. Alin yun? Tulad nung kapag hingi ka ng kapatawaran sa Panginoon, kinakailangan mong mag-alay ng hayop. Yun. Sa Levitico, ang dami nilang batas. Yun ang tinatawag na ceremonial law. No? Kaya dito sa Efeso 2:15, sa Efeso 2:15, ito ang ating mababasa. Ayan, basahin natin ang Efeso 2:15. Pinawalang bisa niya ang kautusan. Kanina nabasa natin, wala namang nilabag ang ating Panginoong Jesucristo, no? Hindi siya pumarito upang ipawalang bisa ang kautusan. Pero dito, pinawalang bisa niya ang kautusan. So mayroong pinawalang bisa. Ito yung sinasabi nating ceremonial law. Kasama ang mga utos at mga alituntunin nito upang mula sa dalawang lahi ay makalikha siya ng isang bagong bayan na nakipag-isa sa kanya at sa gayon ay magkaroon ng kapayapaan. Anong uri ng kautusan yung pinawalang bisa? Sinabi na natin, theologically, yun yung ceremonial law. But biblically speaking, mababasa natin yan dito sa Colosas 2. Colosas 2, 13:14, ito ang mababasa. Kayong dating patay dahil sa kasalanan, kayong mga hintil na hindi saklaw sa pagtutuli, ayon sa kautusan ay binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng naisulat na alituntunin laban sa atin, pati ang mga pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Sa 16, kaya't huwag na kayong magpapasakop pa sa anumang alituntunin tungkol sa pagkain. Kaya nga dati bawal kumain ng baboy, ngayon pwede na kumain ng baboy. Hindi lang baboy ang bawal dati, ang dami. Yung isdang may kaliskis, yung hayop na yung kuko ay magkahiwalay. So ang daming pinagbabawal about sa pagkain dati. Pero ngayon, lahat ng nabibili sa palengke, pwede nyo nang kainin. O inumin. Tungkol sa mga kapistahan. Diba? Dati ang kapistahan ng Hudiyo, ang dami. So pinahinto yun ngayon. Pero mayroong bagong kapistahan. No? Kapistahan sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo, Easter Sunday. So yun naman ang mga ipinahintulot sa panahon ni Kristo, sa batas ni Kristo yon. Sa bagong buwan o sa araw ng pamamahinga. Bakit may araw ng pamamahinga? Kasi sa araw ng pamamahinga noon, ceremonially, Sabado. But sa panahon ng Christian, Linggo. So yun po kapatid, ang sagot sa tanong mo kung aling utos ang tanggapin, yung bang luma o yung bago. Parehas yun. Walang nawala. Ang tinanggal lang na kautosan yung ceremonial law, pero yung moral law, yung 10 commandments at yung utos ng Diyos sa mga propeta, mananatili yun hanggang ngayon. Hanggang ngayon mananatili ang moral law. At anong law yun? Sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, law of Christ, hindi na law of Moses. In 1 Corinthians 9:21, no? 21-22, ito ang ating mababasa. At 21 lang, sa 21. Sa piling naman ng mga hintil na hindi saklaw ng kautusan, ako'y naging parang hintil upang sila'y mahikayat ko rin. Subalit hindi na ito nangangahulugan, hindi ko sinusunod ang mga utos ng Diyos sapagkat ako'y nasa ilalim ng kautusan ni Kristo. So ang Kristiyano under na or governed by the law of Christ, not by the law of Moses. Sabi ni St. Paul, sa Gawa 3:78, we are not governed already by the law of Moses. 13:38, ito, 39, no? Sa 39, ito ang sinabi ni St. Paul. At ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay pinalaya na sa lahat ng pagkakasala na mula sa mga ito ay hindi kayo kayang palayain ng kautusan ni Moises. So wala na pong silbi yung kautusan ni Moises. Ano yung kautusan? Ceremonial law. Yun na po ang hindi magpapalaya sa atin. Yung daming bawal ba? Pero yung 10 commandments bro, hanggang ngayon,
magpapatuloy yun at yung mga utos ng Diyos sa pamamagitan ng propeta. Okay? So yun ang sagot natin sa iyong magandang katanungan, Apollo Jai Yoga.